Signs, ito yung inyong reading for February 19 to 28 or kahit matapos yung period na binanggit ko na yon. Timeless reading din naman ito. Yan, maraming salamat sa patuloy na panonood, pagsuporta. Sa laging mga nag-share ng readings natin, malaking tulong yan. Mga nag-like, follow, or subscribe. Yung mga nagpapadala ng super thanks or stars. Yung mga nag-member. At yung mga nag-avail ng private readings, maraming salamat sa mga nag-book ng ating promo. Naku, ang daming nag-book. Haba, pila. Kaya yung mga gustong humabol, tingnan nyo na lang yung mga details sa aking official page. Nakasulat sa description below, pati yung link nandyan. Start tayo kay Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Na yung mga mensahe para sa iyo. So, yun na nga, sabi ko, February 19 to 28 or forward. So, nakikita ko dito, merong something na makukumpleto. Meron ding kasal or occasion. Celebration, occasion, gathering. Di ko alam kung ano yan. It could be reunions. Pwedeng sa family, pwede rin namang hindi. So, kinakakitaan ko rin ng stability rito. Happy family. Yan, nakikita ko. Baka may magbabalik bayan. Mabubuo uli yung family, Nakita ko kasi dito may mga marireunite dito, pamilya man ito or hindi. Happy ending para sa inyo, ang ganda. Tapos na yung yung hardship, nakikita ko, there is rainbow. Sabihin ito na yung lumipas na yung hindi magandang period at ikaw ay entering a blissful or blessed period naman ng buhay mo, Aries. So, nakikita ko dito is, fulfillment, or it could be a wish come true. Baka meron something dito related sa family na matutupad, Kasi merong completion, may achievement din, Merong water sign energy dito. Wow, this is, sabi dito, a beautiful new emotional experience. So, this is a romantic relationship. Pwedeng iba, you are, yan. Commitment or wedding. Union ito. Whether ikakasal ka, hindi, papasok ka sa isang happy relationship. Nakikita ko, happy family. Good news na related sa pamilya, may magandang mangyayari sa family or a family member, a loved one. Particular batang babae siguro or anak, yan. Pwede ring may good news or achievement. So yan, yung mga signs na meron dito, pwedeng may fire, may water. Malakas yung Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, next is Taurus. Yung mga mensahe para sa iyo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, Taurus. Panoorin mo nila yung intro or yung mga nakasulat sa description kung interesado ka sa private reading ko, Taurus. Celebration din. Parang kay Aries. Okay, malakas energy na water sign dito. Wow! So, nangangamoy romance. Yung iba sa inyo, love. Parating sa inyo. Ito kasi si Knight in Shining Armor, sabi nila. Si Knight of Cups. Baka may bagong person pa parating. Yung mga girl lalo dyan, baka may bago kayong admirer, manliligaw. Merong ditong pupurso ka nitong tao na to. Naman gender. Sige, kahit na ng gender yan. Para neutral tayo dito. Yung iba pwedeng proposal na to. Alokin ka.
seryosong commitment or pagpapakasal or engagement, oh, pagpapamilya. O baka iba papasok na kayo sa ganyan. Serious relationship na ito. Operan ka na niya ng ano, operan ka niya ng stability, operan ka na niya ng forever, ng marriage. Oh. Long-term commitment, seryoso. Something, may occasion, no? Sabi ko, pwedeng may gathering, no? Specific wedding. A period ng pagiging masaya, kumpleto, with the, Ten of Cups. This is a blissful, a blissful na samahan. Tapos na yung mahihirap, no? Kasi yun naman yung yung good fortune after the rain or the storm, yung sinasabi nila about the Ten of Cups. Yes, this is a stable. Kung career to, relationship, stable to. Yun yung nakikita natin dito. At meron something related sa bahay, home, family. Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ano yung mga dapat pong malaman, Gemini? Panoorin mo nila yung intro para sa ibang details. Interesado ko sa private reading and all. Basahin mo yung nakasulat sa description. You have here the page of water, Ten of Earth, tapos si Three of Air. Pwede may water signs, earth signs, or air. Nakapareho mo. May energy ng bata or anak with the page. Wow, ang ganda. So, nakikita ko dito is a period ng pagiging secured. Stable. Kung ano man itong pinag-uusapan dito, finances, career mo, pagbibuild ng something na long term, pang matagalan na to, kung ano man itong binibuild na to, nagbibuild na ng pundasyon. Yung iba sa inyo, pagpasok sa pagpapamilya, or pag-aanak. Or something na ipinupundar, binibuild para sa family or loved ones mo. Sa asawa mo, anak mo, or mga kapatid mo, mga magulang mo. O pwedeng iba, pag-iipon ito. Pag-iipon para sa future, paghahanda para sa future. Or something related sa family, mga pamana, something na ipinapasa sa mga anak. Sa mga susunod na generation. Legacy. Okay? There is this, something na paparating sa'yo na it will, make you feel happy, Gemini. It could be good news. Meron din akong na-feel na communication dito. Baka may mag-reach out sa'yo, may magparamdam. Or makareceive ka ng message na sabi ko nga, pwedeng makapagpasaya sa'yo. Pwedeng love letter or communication from a romantic na relationship. Or kung may kakonek ka man. Or kung magsisimula ito. Parang ito na yung hudyat. No? So baka may magpaparamdam dito, mag-express ng kanyang feelings. Or magtatapat. Di ko alam, magkakaalaman na. Pwedeng water sign yan.
Uy, something will cause you, na masaktan ka, Gemini, with the Three of Swords. May masakit dito pangyayari. Hindi man natin maiwasan yun. Oo, it could be, challenging situations na, mahirap din, masakit, and mahirap pagdaanan. Pwedeng iba dito magkaroon ng, misunderstandings. Oo, magkatampuhan or lumayo yung loob sa isa't isa. Okay? Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, ano yung mga mensahe para sa'yo? Timeless reading to Cancer, kahit kailan mo naman ito mapanood. Kung interesado ka sa private reading ko at sa ibang detalye, tignan mo na lang sa description. Diyan lahat, pati yung link, lahat ng impormasyon na kailangan. Kung balak mong mag-book or mag-inquire. May air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Pwede rin may Pisces dito. Nakikita ko lang dito, merong something na marireveal sa iyo, Cancer. Malaking revelation, yun yung sinasabi ni Moon card. Oo, tsaka siguro, merong something na matatapos with the World card. World card kasi is accomplishment eh. Siguro meron ditong bagay na makukumpleto mo na or isang mahabang phase na pinagdaanan mo na magtatapos na. Positive yan. Positive ito. Ayan, actually, pwedeng may success to eh. Accomplishment and success. New chapter na to kasi ibig sabihin nag-level up ka na eh, na natapos mo na yung kailangan mong tapusin dito, natapos mo na yung dapat mong gawin. And ikaw ay ready to embark on a new project or new chapter ng buhay mo. No? So, ito ay yung completion, achievement, success. Oo, nakita ko ang haba ng pinagdaanan mo at dahil dyan ikaw ay naging matatag, naging matalino. Yun yung simbolo ni Queen of Swords eh. Maraming battle scars to, maraming mahirap, masakit na pinagdaanan kaya ikaw ngayon eh ganun ka katibay. Ka-wise, no? So ito wisdom ito eh. Sabi ko nga parang may pagle-level up dito. Pwedeng spiritually rin. Or you could be facing a person who is judgmental. Meron ding severing ties dito. May mga connections ka na puputulin. If this is a woman, specific ang sinasabi dito, a woman who is widowed or divorced. O baka ikaw yan or yung person na nakaka-deal mo, romantic man itong connection na ito, hindi. Sabi din dito na mas magpo-focus ka daw sa iyong career. It could be na itong person na to, babae man to lalaki, separated or widowed na. Okay? Leo. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ay mga mensahe para sa iyo, mga dapat mong malaman. Leo, kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo lang yung pinaka-umpisa or yung mga nakasulat sa description. Diyan lahat ng details, pati link. Mapunta sa aking official page. Kayo po mismo yung mag-message sa akin ha, kung mag-i-inquire kayo. Hindi po ako magme-message sa inyo. Okay, pwede may air sign dito, Gemini, Libra, Aquarius, or kapareho mong fire. Aries, Leo, Sagittarius, pero pwede rin may Earth, Taurus, Virgo, or Capricorn. Ako? So, ang daming ganap.
Pwedeng ang dami-daming pagkakaabalahan, ang dami-daming gagawin, o ang daming kailangang asikasuhin, puntahan, no? Ang daming events, di ko alam. And ito ay pwedeng mag-cause sa iyo ng stress. Pwede rin namang ito ay opportunity. Basta meron ditong something na hindi mo ine-expect, magdadatingan, pwedeng sabay-sabay or sunod-sunod, or pwedeng may mga mabibilis na pangyayari or mabibilis na changes. So, ito ay pagiging adaptable, multitasking, pwede rin may travel, related sa career or business. Ang daming dito, movement, very active, punong-puno ng action. So, nakikita ko may mga situation dito na kailangan mong gumawa ng sarili mong diskarte. Oo. Wala ka talagang katahimikan dito kasi pumarito pumaroon ka. Ang dami kasing kailangan gawin eh. Kita ko nga ang daming too much going on nga daw, Leo. So, ang dami mong ganap. Daming activities or ang daming darating sa'yo. Sabi ko nga, pwede ka ma-overwhelm, ma-stress, pwedeng sunod-sunod, sabay-sabay. Kaya wala ka muna sigurong dito time para mag petiks-petiks, kasi very active. O sabi dito, make sure daw na you are being honest with yourself. Pwede rin may mga nakakahiyang situations ka ma-encounter. Beware also of someone na pwede kang takasan or someone na magi-sneak. Sneaky person. At huwag kang magpa-apekto sa mga taong negative or sa mga negative thoughts, energy sa paligid mo, Leo. I-avoid mo yung mga toxicity, drama. Pwede rin may ma-encounter kang challenges daw. At problem pagdating sa pera. So, ito yung yung iba sa inyo, pwedeng ito ay hindi magandang time para maglabas ka ng pera or mag-invest ka. So, maging wise, maingat sa pera, ha? Pwede ka kasing magkaroon ng problema sa pera. Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ano yung mensahe na dapat mong malaman? Mga posibleng paparating sa'yo. Timeless reading to Virgo. At kung interesado ka sa private reading ko, basahin mo lang yung mga nakasulat sa description. Nandyan lahat ng details, pati yung link papunta sa aking official page. Kayo po yung mismong mag-message doon. Pwedeng may Leo energy dito. Pwede ring may water, Cancer, Scorpio, or Pisces. At saka Aries. Wow, so I see you in a very strong position, Virgo, ngayon or sa mga paparating na panahon. You have the Strength card, you have the Emperor. Wow, this is this is you in your full potential. Full power mo ito. So, nakikita ko nasa matatag na position. Or pwedeng promotion ito. Emperor, may pagle-level up dito. So, nakikita ko dito, there's a lot of hard work. Ang daming pagod. Pero nakikita ko na you will succeed. Mau-overcome mo lahat yan. Thanks to the Strength card na nakatayo dito. Mapagtatagumpayan mo yan, mamamanage mo, ma-accomplish mo, matatapos mo to. Meron ka sapat na inner strength para magawa mo tong napakalaking responsibility na to. Kasi parang meron ditong something na ma-assign ka rito eh. Ikaw ang magti-take over dito, ikaw ang magmamanage.
So, importante yung leadership, importante yung tiwala mo sa sarili mo, paano mo i-handle yung mga bagay-bagay. Obligasyon, responsibilidad ito, yung Emperor. Nakikita ko naman na makikarry out mo anumang duty ito, responsibility na ipapatong sa'yo. Magagawa mo yan. Okay? So, iba sa inyo, pwedeng workaholic kayo. Daming masyadong oras sa pagtatrabaho. Kailangan balansehin yung Virgo. Giging workaholic ka rito, ayan, no? Kulang sa balance, kulang sa pahinga. Tsaka hayaan mo rin na tulungan ka na ibang tao, hindi yung lagi mo na lang inaako lahat ng gawain. At dahil dyan, pwede kang magkaroon ng stress, pwede kang magkasakit dahil sa stress, no? Health problems daw due to stress. Okay? Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross, Watchers. Ano yung mga mensahe para sa iyo? Mga dapat mong malaman. Libra, this is a timeless reading kahit kailan makarating sa iyo to. And if you're interested to avail or inquire about my personal reading services, tignan mo na lang yung mga nakasulat sa description. Nandyan lahat ng details, pati yung link. Kayo po mismo magsadya sa aking official page kung balak nyo mag-inquire. Kayo po yung mag-PM doon. Hindi po ako magme-message or mag-add friend kahit kanino sa inyo. Pwede may Leo energy dito, pwede rin may Taurus, Virgo, Capricorn, or kapareho mong air sign, Gemini, Libra, or Aquarius. May masakit na pangyayari, Libra, pero huwag kang galala, mamaniin mo lang yan with the strength card. No? Ito ay napakahirap. Pagdadaanan mo. Mahirap tanggapin, mahirap pagdaanan, ewan ko. Pwede rin yung iba dito maka-encounter kayo ng heartbreaking situation or breakup or betrayal or ano ba to? O, pwedeng may ano dito. Separation or misunderstandings. Matinding kalungkutan tsaka masakit. Nakikita ko dito parang or kung hindi man ikaw yung nakakaranas ng mga ganyang kahirap na sitwasyon, kasakit na pinagdadaanan, pwedeng ikaw yung tao na dadamay doon sa tao na naranas niyan. Or ikaw, kung ikaw yung nakakaranas niyan, merong tao na nandyan para sa iyo, para damayan ka, i-comfort ka, during this difficult period or time ng relationship mo or ng buhay mo, kung ano man yan, family related man yan or romantic or personal na pinagdadaanan mo, pwede rin naman. Okay. Kailangan mo dito ng sandamakmak na inner strength, patience. Meron ding pagpapakita ng compassion or pagpapatawad. Nasaktan ka nitong tao na to pero or nasaktan mo siya basta or vice versa na magkakaroon ng ng pagpapatawad, no? Basta meron dito something na hindi mo inaakala na nakakayanin mo. Itong napakahirap na to, na Three of Swords situation, hindi mo inaakala na, masusurvive ko pala yung makakayanan ko yun. Okay? So, maganda naman. This person who will show you na na dadamayan ka niya, may malasakit siya sa'yo, tutulungan ka niya. Pwedeng earth sign. Napaka-compassionate nitong person na to. O pwedeng nga person niya na nakakadil mo, ikaw. At saka successful siya. Wow, so kung ito ay pwedeng friend, pero pwede ring romantic. At kung romantic yan, parang nasa kanya na lahat. No, inaalagaan ka niya, successful siya, stable, grounded, ano pa. Okay? Stability ang dala-dala nitong tao na to sa'yo. Kung ito ay
person na jowa mo or mapapangasawa mo. Kung hindi to person, this is a period ng stability. Midas touch, lahat ng hawakan mo Libra, nagto-turn into success. So, ito yung magical moment, Libra. Na lahat ng isipin mo, gawin mo, magiging successful, papatok. So, nakikita ko dito, may malaking coin, no? So, nakikita ko pwedeng, kung negosyo to, basta yung flow ng pera is maganda, stable yung takbo ng career mo, kabuhayan mo, o relationship mo. O kung ito'y business partner, sabi dito, magandang partner to. This is a good person to work for. Kung romantic man yan, still a good person na mapapangasawa or magiging jowa. Kasi nga napoprovide niya sa'yo lahat, emotional and financial security. Napakabait na, napaka-successful na, napakatatag pa, no? So, yan, ganda ng energies mo, Libra. Next is Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung mensahe para sa inyo, Scorpio. Ano yung dapat nyong malaman at kung interesado kayo sa private reading ko, panoorin nyo na lang hanggang pinakadulo or basahin nyo yung mga nakasulat sa description. Diyan lahat ng details, pati link. Wow, ganda naman. May sun card siya, oh. Full and sun card. Wow, ang ganda. Siguro nakikita ko dito na dahil sa sobrang sipag ninyo, Scorpio, aanihin nyo lahat yan. Yan ay bunga ng inyong kasipagan. Kasi nakikita ko, hindi kayo, kontento na isa lang yung pinagkakakitaan ninyo. Siguro iba dito, meron kayong sideline o mga racket, other source ng income. Ganon kayo kadiskarte, kasipag, ka-workaholic. So, nakikita ko dito, ang dami yung yung priorities or obligations or trabaho. O, yung iba dito, pwede namang ito ay, kailangan balansihin ninyo yung financial, no? Nakikita ko dito, kailangan mag-budget. O, yung iba naman dito, juggling act pagdating sa mga commitments, sa mga gawain, kasi nga ang dami mong inaatupag, no? Dami mong kailangang atinan, gawin. So, iba nga dito, dahil masyado kayong puro trabaho, puro workaholic, kailangan nyo naman ng time para sa sarili nyo rin, balansin nyo rin, di yung puro na lang kayo trabaho. Oh, paminsan-minsan daw, gumala ka naman, mag-travel ka naman, no? Enjoyin mo naman yung pinagtrabahuan. Nakikita ko dito ay period ng magagandang bagay ang paparating sa sun card dyan. Maaliwalas ang mga susunod na panahon para sa iyo or mga susunod na araw, weeks or months, kasi timeless reading ito. Ayan, no? This is a time of great joy and success. Ang ganda rin kasi merong mga, alam mo yon, may mga path na marireveal sa'yo. Nakikita ko may mga bago kang path na pwedeng tahakin dito with the sun card and the dreamer. So, nakikita ko dito is pagiging curious and then yung pag-i-explore ng mga new possibilities para sa'yo. Ayan, yung iba dito, meron kayong journeying or new chapter or new project endeavor na sisimulan. O, iba dito, makikipagsapalaran kayo, sabi dito, take nyo yung chance nyo dito. Exploring new horizons, new territories. Diyan, basta may mga bagong possibilities, puro positive lang yung napipil ko rito. You are guided by your angels. Nakikita ko dito sa path na tatahakin mo kung ano man tong bagong path na to, Scorpio. At nakikita ko na magiging maaliwalas, maganda.
yung mga susunod na araw, weeks, or months para sa'yo. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung iyong mga mensahe, mga dapat malaman or mga posibleng paparating sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo nila yung pinaka-umpisa, yung intro or dulo, or basahin mo yung mga nakalagay sa description. Nandyan lahat. Pati yung link papunta sa aking official page. Doon po kayo mag-inquire. Kala ko chariot. Yung chariot. Oh, so nakikita ko challenge with the Three of Swords. So nakikita ko hindi ka magkikwit dito, Sagittarius, kahit mabigo ka man, may pagdaanan ka man ditong pagkatalo, pagkabigo. Kasi nakikita ko dito parang merong masakit, heartbreaking with the Three of Swords. Oh, iba dito breakup, pero nakikita ko makaka-move forward kayo with the Chariot. Or kung may kabiguan ka man na maranasan dito, gaano man kasakit yan, makaka-recover ka rin Nakikita ko hindi ka titigil. Determinado ka na marating yung destination mo kahit na nadapa ka rito sa part na ito. No? Habang, alam mo yun, habang sa kalagitnaan ng paglalakbay mo ay nadapa ka. O, tumayo ka lang, nagpagpag ka, pero nagpatuloy ka rin Kaya nakikita ko is magiging, ka dito Mari-reach mo pa rin yung goal mo, yung destination mo, magsasucceed ka pa rin. Kasi yun yung determinasyon mo. Unwavering. Yan yung fighting spirit mo Ito nga, sakit-sakit na nangyari sa'yo, pero na-survive mo siya So, nakikita ko, ano man to. Ano itong pagdadaanan mo, masusurvive mo yan. Nakikita ko rin na, ano ba tawag dito? Magiging stable. Magiging stable ito. Ano man to pinag-uusapan dito? Ikaw, as a person, yung career mo, or negosyo mo. Nakikita ko dito na makukuha mo tong success na to or position na gusto mo. May Midas touch na binabanggit dito. Basta itong kabiguan mo, ito ay redirection or blessing in disguise. Ano ba yun? Sasabihin ko nawala Kumbaga yung kabiguan na yan is magiging success ang kapalit niyan. Yun na yung masasabi ko. Ayan Dalawang card. So by the way, pwede may Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, or Cancer. Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ano yung mga mensahe dapat mo malaman or mga posibleng parating para sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo lang yung sa umpisa, intro. Pati na rin yung mga nakasulat sa description. Nandiyan lahat ng details, pati link. Papunta sa aking official page. Doon po kayo mag-message para mag-inquire. Uy! Grabe puro major cards yun nandito sa'yo. Ang lupet ng cards mo. So, nakikita ko dadaan ka sa major. Major na pagbabago. Isang malaking, turning point sa buhay mo, Capricorn. Nakikita ko na merong magtatapos dito. Ikaw ay daran sa transformation. At magsisimula kang uli. Merong something na marirevive dito.
Ayan o, kung titignan mo lahat gestures nitong mga angels na to, pare-pareho itsura nila. Alam mo, maganda tong bagong chapter na darating sa buhay mo. Kakailanganin mo lang talagang, pagdaanan tong transformation na to, itong ending na to, at sobrang worth it naman yung mga susunod. Ayan no, ito ay period ng happiness, success, lahat nandito na, with the Sun card. Lahat ng magagandang bagay nandito na. Yun nga lang siguro may mga kailangan kang patawarin bago mag-move forward with the renewal card. Oo, parang merong namatay dito. Ibig sabihin, namatay. Yung term ko eh. Merong something na nagtapos, pero parang sabi ko nga, may new beginning at may malaking transformation. So, parang rise of the phoenix itong mangyayari sa'yo. Oo, yung parang from the ashes, ikaw ay mare-revive. Totally iba na, bago na. Bagong ikaw. Mas masaya, mas successful, mas maliwalas na yung mga paparating sa iyo eh. Kailangan mo lang talaga sigurong i-release yung dapat mong i-release dito. Ayan. Kasi kung hindi mo to i-release, tatanggapin, hindi makukompleto yung transformation mo. At ito ay napakagandang transformation. Possible din na may mga re-renew na mga dito connection sa whether romantic ito or hindi. So, na yan, nakikita ko na, oo, clarity with the Sun card and the renewal card. So, merong mga dito, mga issues or yung mga bagay na magkakaroon na ng kaliwanagan or closure sa payon. So, pwedeng nga pala dito, pwedeng merong Scorpio energy. Yan. So, ang ganda. To eh. Major na pangyayari sa buhay mo. Kumbaga parang, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na naman yun. Naku, ewan ko, nakalimutan ko yung term, pero parang, kumbaga milestone or paano ko ba sasabihin to? Crossroad sa buhay mo, parang ganun. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watcher. Ito yung dapat mong malaman. Mga mensahe, mga posibleng paparating. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo na lang hanggang dulo. Or yung pinaka-intro pala, nandun lahat. Yung mga details. Kung interesado ka sa private reading ko, pati yung link nakalagay sa description. Pwede may water, may fire, at saka air. Kompleto. Wala lang earth. Merong ditong Aries, Leo, Sagittarius. Pwede rin namang may Cancer, Scorpio, Pisces, or Gemini, Libra, Aquarius. Wow naman. Ang ganda naman nito, Aquarius. Nakikita mo ba to, yung genie? So, ibig sabihin, kung ano man yung hilingin mo, o ano man itong wish mo na to, matutupad. Ayan o, wish come true. Wow. Dream or wish na magkakatotoo. Wow, this is a magical time of your life daw. At ito ay good fortune.
All will be well. Ang ganda naman. So, ito ay napaka masaya at maswerteng period ng buhay mo. Magical nga daw eh. So, yan. Next pickin mo na kung ano naman itong wini-wish mo or dream mo. Eh, hindi imposible na ano mo yan. Na ipagkaloob sa'yo yan. Merong ano dito. Energy ng person na famous at napaka-strong ng personality niya. Pwedeng attractive din siya. O sabi daw dito, this person is brilliant, talented, independent. Kaya lang may pagka-controlling siya. Pero kung ikaw daw to, maganda to ha. Hindi yun yung mga binanggit kong qualities na yung kanina, yung brilliant, talented, independent, controlling. Pwede may nakakadil ka na ganun. Pero kung halimbawa situation yan, walang hindi mo kayang gawin, Aquarius. Yun na yung sinasabi dito. Ganun ka kabongga, ganun ka capable, ganun ka confident, no? So yun yung importante dito, yung caring mo yung sarili mo eh. Alam mo na kayang-kaya mo lang. So, mamaniin mo lang yan. Sabi dito, never underestimate your ability to make your dreams come true. Ayun na nga eh, may dream come true na nga dito Diba? Dito sa Genie. So, kailangan mo rin daw balansehin yung iyong career and personal life. Kasi baka mamaya may mga nane-neglect ka na. Okay? Ano ba ito? Four of Swords. So ito ay period ng kailangan mo namang mag-recharge, pahinga. So nakikita ko ito ay period ng contemplation, yung period ng pagme-meditate, na ikalma mo muna, patahimikin mo muna yung isip mo. No? Mag-recharge ka muna. Pwedeng bakasyon, no? Or period ng pagpapahinga. Allow yourself daw. Bigyan mo rin ng time yung sarili mo. Especially bago ka gumawa ng decision. So, yan. Meron ditong period ng pag-iisip, pagme-meditate, pagko-contemplate bago gumawa ng decision. Sabi daw dito, kailangan mo rin daw magbawi sa tulog. Kasi pagod na yung pag-iisip ninyo eh. Time out muna, Aquarius, ha? Para hindi ang tawag dito, bumigay. Pisces, last but not least, ito yung mga mensahe na dapat mong malaman. Timeless reading to Pisces, kahit kailan naman makarating sa ito. At kung interesado ako sa private reading ko, panoorin mo yung pinaka-umpisa. Or tignan mo yung mga nakasulat sa description. Nandyan lahat ng details, pati link papunta sa aking official page. Doon po kayo magsadya. Kayo po yung mag-message doon. Hermit, Virgo energy. Emperor, Aries energy. And water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Pareho mo. Ano to, Pisces? Nagre-retreat ka na naman. Nagwi-withdraw ka na naman. Parang dinedetach mo na naman yung sarili mo sa mundo. Or ewan ko kung kanino ba to. So, nakikita ko dito energy ng umaalis. Ready na Ready nang umalis. Hindi ko alam kung matagal mo nang pinaplano to. Maglalayas ka ba? Aalis ka? Energy ng person na hinahanap niya yung path niya or hinahanap niya yung sarili niya. Inward journey kasi itong hermit na to So, hindi ko lang alam ano tong mga gusto mong malaman sa sarili mo, patunayan sa sarili mo. Pero ang nakikita ko lang, pwedeng hindi ka na masaya dito sa current na sitwasyon mo, relationship mo, or kinaroroonan mo at ikaw ay willing to
Live. Talikuran na to para mag-explore ng new horizons or greener pastures or a much deeper or fulfilling na connection kung ito ay relationship. So para sa iyo kasi there's no reason na magstay ka pa rito eh. Kasi nga pwedeng hindi ka na masaya or wala nang nangyayari dito or wala nang growth, no? Romantic man ito or career related or whatever. Pero pwede rin may kinalaman sa sarili mo eh. Kasi parang meron ka ring something na pinifigure out sa sarili mo. Sabi ko nga, pwedeng may inaalam ka sa sarili mo or gusto kang patunayan sa sarili mo. So, yun. Decided ka na yun na nakikita ko dito. At you are in control now with the Emperor. Oo. So, this time yung sarili mo susundin mo. Nakikita ko na confident ka. Wow. So, pwedeng yung iba dito, parang naghahanap kayo kung saan kayo masaangat sa buhay, yung career nyo or yung position ninyo. Oh. O yung iba dito, pwedeng may promotion dito. May leadership role. Hindi ko alam anong klase itong leadership role na papasukin nyo or ibibigay sa inyo. Pero mukhang meron kayong matinding role na gagampanan or mabigat na responsibility. Importante dito yung paano mo i-handle tong itong role na ibibigay sa iyo or responsibilities na yan. Ngayon, kung situation to, harapin mo to. Ikaw ang nakatoka dito or ikaw ang in charge. Ikaw ang magpaplano, ikaw ang magpapatupad. Yun yung nakikita ko. Nasa sayo yung responsibilidad. Nasa sayo manggagaling yung yung orders. O baka may mga tao na nagre-rely sa'yo or dahil siguro sa'yo nga na sa'yo na to sa'yo binigay. So, kailangan mong magpaka-leader, kailangan mong gampanan yung role na yan, whether you like it or not. Nasa sayo kasi yung mabigat na responsibility. Okay? So, yan yung mga mensahe para sa inyong lahat, all signs. Maraming salamat for dropping by. Sana makatulong sa inyo itong reading na to. Take care, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.